Sa simula ng pelikula ay makikita natin si Deadpool o Wade na iniisip na maaaring buhay pa si Logan na mas kilala sa pangalang Wolverine dahil sa kanyang makapangyarihang kakayahan sa pagpapagaling, kaya naman hinukay niya ang libingan ni Logan na umaasang mahahanap niya siya. Ngunit sa halip ay ang kalansay lamang ni Logan ang nakita niya. Dahil bigo at nagdadalamhati, nagsimulang makipag-usap si Wade sa kalansay. At sa parehong oras ay biglang dumating ang mga ahente mula sa TVA o ang Time Variance Authority na naglalayong arestuhin siya dahil sa pakikialam sa panahon. Mabilis na kumilos si Wade at kinuha ang mga buto ni Logan, ginamit niya ito bilang sandata para lumaban. Tinalo niya ang unang grupo ng mga ahente at ginamit pa pang-atake ang bungo ni Logan sa isang ahente, ngunit mas maraming ahente ng TVA ang dumarating sa pamamagitan ng mga portal pero hindi sumuko si Wade. Itinali niya ang mga kuko ni Logan sa kanyang mga braso at naglakad palapit sa kalaban, ginamit niya ang mga ito para lumaban at matalo ang iba pa. Susunod ay ibabalik tayo ng kwento sa nakaraan, si Wade ay gustong iwanan ang kanyang buhay bilang si Deadpool at gustong sumali sa Avengers. Naniniwala siya na ang paggawa ng mabuti ay makakatulong sa kanya na mabawi ang dating kasintahan na si Vanessa, ang ikinatatakot niya ay hindi na niya siya mababawi magpakailanman. Ngunit nang lapitan niya si Happy, ang matandang driver ni Tony Stark at ngayon ay kawanina ng Avengers ay tinanggihan siya. Sinabi ni Happy kay Wade na ang kanyang mga dahilan ay makasarili kaya hindi siya matatanggap ng Avengers. Pagkalipas ng 6 na taon, sinubukan ni Wade na magsimula ng panibagong buhay. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang dealership ng kotse kasama si Peter, isa sa ilang mga tao na nakakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si Wade. Sa kaarawan ni Wade, dinala siya sa bahay ni Peter kung saan naghihintay ang isang surprise party. Si Wade ay napapaligiran ng kanilang mga kaibigan kabilang na si Vanessa. Kahit nagdadalamhati pa rin siya sa paghihiwalay nila ay naging masaya siya para sa bihirang sandali na kasama niya ang mga taong mahal niya. Matapos hipan ng kanyang kandila at humiling, nakarinig si Wade ng katok sa pinto. Pagbukas niya ay nakita niya ang mga ahente mula sa TVA. Bago pa siya makapagtanong kung ano ang nangyayari ay tinanggal ng isa ang wig niya at hinawakan naman siya ng isa pa. Sama-sama nila siyang dinala sa isang portal at nakarating sa punong tanggapan ng TVA na labag sa kanyang kalooban. Doon ay nakilala ni Wade ang isang lalaking nagngangalang Paradox na nagpapaliwanag na ang lahat ng ahente ng TVA ay may pananagutan sa pagprotekta sa isang bagay na tinatawag na Sacred Timeline. Sinabi ni Paradox kay Wade na siya ay napili para sa isang mahalagang misyon. Kung papayag siya na magtrabaho para sa kanya ay may posibilidad na makasali siya sa Avengers sa hinaharap. Dahil tuwang-tuwa sa pagkakataon, tinanggap ni Wade ang alok ng walang pag-aalinlangan at nagtungo sa silid ng mananahi upang kumuha ng bagong uniforme para sa kanyang misyon. Bago magsimula ay tinanong ni Wade si Paradox kung maaari siyang umuwi at ibahagi ang mabuting balita sa kanyang mga kaibigan at doon nabunyag ang katotohanan. Dahil sa pagsang-ayon sa panukala ng TVA, hindi na makakabalik si Wade sa kanyang mundo. Nakatakdang i-reset ang kanyang mundo sa loob ng 72 oras, at ang lahat ng kanyang pinapahalagahan ay maglalaho. Ipinaliwanag ni Paradox na kapag ang isang mundo ay nawala ng angkla, ito ay nagsisimulang mawasak. Sa mundo ni Wade, ang angkla na yon ay si Logan na nagbuwis ng kanyang buhay upang iligtas ang isang grupo ng mga mutant na bata kasama ang kanyang anak na si Laura. Sa halip na hayaan ang mundo na mamatay ng dahan-dahan sa loob ng libu-libong taon, lumikha si Paradox ng isang makina upang mabilis itong sirain. Binigyan niya si Wade ng dalawang pagpipilian, sumali sa Sacred Timeline at maging isang Avenger o siya ay masisira kasama ng kanyang mundo. Ngunit pareho itong tinanggihan ni Wade at inatake niya si Paradox, pagkatapos ay ninakaw niya ang temp pad at ginamit ito para magbukas ng portal pabalik sa kanyang bahay. Kumbinsido siya ngayon na buhay pa si Logan at maaaring maging susi sa pagliligtas sa kanyang mundo. Kaya naman muli tayong ibinalik sa eksena kung saan hinukay ni Wade ang libingan ni Logan para lamang makumpirma ang kanyang kinatatakutan. Tunay na wala na si Logan at wala nang natitirang pag-asa sa kanyang sariling mundo, kaya pagkatapos talunin ang lahat ng mga ahente ng TVA na dumating upang hulihin siya ay nagtakda siya para sa isang bagong misyon. Ang humanap ng isa pang bersyon ni Logan mula sa isang parallel na mundo, at kumbinsihin siyang tumulong na iligtas ang kanyang mga kaibigan. Nagsimulang maglakbay si Wade sa iba't ibang mundo na nakakatugon sa iba't ibang bersyon ni Logan. Sa bawat oras na sinusubukan niyang ipaliwanag sa mga ito ang sitwasyon at humingi ng tulong, wala sa kanila ang sumasang-ayon. Sa katunayan, ang bawat Logan na nakikilala niya ay inaatake siya. Ang isa pang bersyon ay kamukhang-kamukha ni Henry Cavill, iniwan nito si Wade na natatakpan ng mga sugat mula sa mga kuko ni Logan.
Sa kalaunan, nakilala ni Wade ang isang mas matanda at manginginom na bersyon ni Logan. Pero ang Logan na ito ay ayaw ding tumulong, at dahil desperado ay dinala siya ni Wade sa punong tanggapan ng TVA na umaasa na maaring sumang-ayon si Paradox na gamitin ang bersyong ito bilang kapalit na angkla para sa kanyang namamatay na mundo. Gayunpaman ay tumanggi si Paradox, sinabi niya na ang isang Logan ay hindi maaaring basta na lang pumalit sa isa pa. Nang ipilit ni Wade na makipag-usap sa isang mas nakatataas, nalaman niyang plano ni Paradox na gawin ang pag-reset ng mundo nang hindi inaaprubahan ng kanyang boss. Dahil nag-aalala tungkol sa pagkawala ng kanyang posisyon, nagpasya si Paradox na burahin si Wade at ginawa ang pareho kay Logan bago pa sila magdulot ng anumang karagdagang mga problema. Nang sa wakas ay nakatagpo na ni Wade si Logan nang sila lang, si Logan ay galit na galit. Siya ay kinuha mula sa kanyang mundo nang walang babala at ngayon ay natagpuan ang kanyang sarili na nakakulong sa isang hindi pamilyar na lugar, at dahil sa galit ay umatake siya. Gumanti si Wade at literal na inubos ang bala ng kanyang mga pistol sa tadyang ni Logan. Ngunit patuloy na lumalaban si Logan. Inatake niya ang mga sandata ni Wade gamit ang kanyang mga kuko, na pinipilit si Wade na umasa sa kanyang mga espada. Naging matindi ang kanilang laban at kahit na maraming beses nang tinamaan si Logan ay inatake pa rin siya ni Wade ng kanyang espada. Nang hihina na ngunit mapanganib pa rin, naghahanda na si Logan na pugutan si Wade. At gamit ang isang huling pagsisikap ay kinausap siya ni Wade, inamin niya na hindi niya alam ang nakaraan ni Logan. Ngunit nahuhulaan niya na ang ikinasasama ng kanyang loob ay nagmumula sa malalim na pangyayari. Nangako siya na kung tutulungan siya ni Logan na makabalik sa punong tanggapan ng TVA, hahanap siya ng paraan para kumbinsihin si Paradox na ibalik ang kanyang mundo. Bago pa makasagot si Logan ay naputol na ang usapan dahil lumitaw si Captain America na nagbabala sa kanila na papalapit na ang mga kalaban. Si Wade ay nabigla nang makita ang isa sa kanyang mga bayani noong bata pa siya, ngunit mabilis na nawala ang pananabik nang magsimulang mag-apoy si Captain America. Napagtanto ni Wade na hindi ito si Steve Rogers ngunit si Johnny Storm, ang Human Torch mula sa Fantastic Four. Ginamit ni Johnny ang kanyang flame powers para atakihin ang paparating na banta, ngunit biglang pumasok si Pyro at sinipsip niya ang apoy dahilan para mawala ng epekto ang pag-atake. Sa oras na yun ay nagpakita din si Sabretooth na handang salakayin ng kanyang kapatid, pagkatapos ay hinugot ni Deadpool ang espada mula sa katawan ni Wolverine na umaasa ng isang kamangha-mangha na showdown. Ngunit natapos agad ang laban ng pugutan ni Logan si Sabretooth ng mabilis, pagkatapos ay gumamit si Pyro ng magnetic device para higupin ang dalawa at dalhin sila sa kanyang boss. Sina Logan, Wade, at Johnny ay magkasamang ikinulong at dinala sa hideout ni Cassandra Nova, ang kambal ni Professor Charles Xavier. Nang makilala nila siya, hindi nag-aksaya ng oras si Deadpool na magsimula ng gulo sa pamamagitan ng pagbanggit ng lahat ng nakakainsultong bagay na sinabi ni Johnny tungkol sa kanya sa kanilang paglalakbay. Si Cassandra na nagalit sa mga pahayag ay nagpasya na dapat nang patayin si Johnny. Ipinaliwanag niya na siya ay ipinadala sa lugar na ito bago pa man siya makalakad at ang kanyang kapatid na si Charles ay hindi siya kailanman hinanap. Habang patuloy siyang nagsasalita ng masama tungkol kay Xavier, napuno ng galit si Logan at ipinagtanggol niya ang kanyang yumaong kaibigan at sinunggaban niya ito. Ngunit ginamit ni Cassandra ang kanyang kapangyarihan para idikit ang kanyang katawan sa lupa na agad siyang pinigilan. Sumunod ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Wade, sinalakay niya ang kanyang isip at sinuri ang kanyang mga iniisip upang mahanap ang kanyang mga kahinaan. Doon ay natuklasan niya ang pinagmumulan ng sama ng kanyang loob, na kamakailan ay tinanggihan siya ng taong pinakamamahal niya. Sa sandaling lisanin niya ang kanyang isipan ay mabilis na lumikha ng pagkagambala si Wade, kaya sinamantala ni Logan ang sandali at nagawang makalaya upang atakihin si Cassandra gamit ang kanyang mga kuko. Ngunit sa kanilang pagkabigla ay walang epekto ang pag-atake, walang kahirap-hirap na nakatakas si Cassandra at ipinatawag si Alioth na isang napakalaking kulay ube na ulap upang lamunin silang lahat. Habang papalapit si Alioth, kinuha ni na Logan at Wade ang isang lumilipad na aparato at tumakas sa tamang oras. Dahil sila ay nabubuhay pa, ang dalawa ay nagkasundo sa kung ano ang susunod nilang kailangang gawin, ang bumalik sa TVA at hulihin si Paradox upang pilitin siyang ibalik ang pareho nilang mundo. Ngunit bago ilunsad sa kanilang susunod na misyon ay nagpasya silang magpahinga sandali, tumigil ang dalawa sa isang abandonadong restaurant sa gitna ng disyerto. Habang kumakain sila ay binanggit ni Wade kung gaano kamahal si Wolverine ng mga tagahanga sa kanyang mundo. Ngunit malungkot na ibinahagi ni Logan na sa kanyang mundo ay kinasusuklaman siya ng lahat dahil sa isang pagkakamali na hinding-hindi na niya mababawi. Pagkatapos ng maikling pahinga, ang dalawa ay umalis muli upang tumungo sa hangganan.
Bago namatay si Johnny ay sinabi niyang ito ang tanging paraan para makaalis sa kakaibang mundong yun. Habang naglalakad sila ay tinanong ni Logan kung ano ang nangyari sa isang bersyon niya, kaya ipinaliwanag ni Wade na namatay si Logan sa pagliligtas ng isang batang babae na nilikha din sa isang laboratorio. Ang kanyang pangalan ay Laura at tinuring siya ni Logan bilang kanyang anak. Samantala mula sa kung saan ay nakita ni Wade ang isang aso na tumatakbo palapit sa kanya, agad siyang natuwa dito at nagpasya siyang dalhin ang hayop. Ngunit sa lalong madaling panahon ay nalaman niya na ang aso na pinangalan ng Dogpool ay mayroon ng nagmamay-ari, isa pang Wade na kilala bilang si Nicepool. Nang magtanong si Logan ng mga direksyon patungo sa hangganan ay nag-alok si Nicepool na tulungan silang makauwi. Pinahiram pa niya sa kanila ang kanyang sasakyan para mapabilis ang kanilang biyahe. Kahit na mahirap para sa kanya, ibinalik ni Wade si Dogpool sa kanyang nararapat na may-ari at sumakay sa kotse kasama si Logan na handang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap. Sa kanilang paglalakbay ay tinanong ni Wade si Logan kung ano ang kanyang babaguhin kung iaalok ng TVA ang nakaraan. Nang marinig ito ay biglang napagtanto ni Logan na siya ay dinaya, ngunit kinumbinsi siya ni Wade na tumulong base sa mga pangako na maaaring hindi totoo. Dahil hindi sigurado kung ang kanyang mundo ay talaga bang maibabalik, inapakan ni Logan ang preno at inatake si Wade sa loob ng kotse. Mula nang mawala siya sa kanyang mundo ay naniwala si Logan na maaaring maglaho ang isang kakilakilabot na pagkakamali at maibalik ang mga nawala niyang kaibigan. Ngunit ngayon ay nalaman niyang posible na kasinungalingan ang lahat kaya inilabas niya ang kanyang galit kay Wade. Itinaas ni Wade ang kanyang espada, ngunit mas mabilis na umatake ang mga kuko ni Logan at tinusok siya ng paulit-ulit. Ang kanya-kanya nilang kapangyarihan sa pagpapagaling ang nagpapanatili sa kanila sa laban sa buong gabi. Dahilan para masira ang sasakyan na natatakpan na ng dugo. Pagsapit ng umaga ay pareho silang nakatulog sa sobrang pagod, at nang magising si Wade ay nakita niya si Logan na umiinom. Sa oras na yun ay bigla siyang nakarinig ng tunog at naghanda sa pag-atake, ngunit si Elektra ang mabilis na nagpabagsak sa kanya. Kasama niya si Blade na isang kalahating vampira na lalaki, sumunod ay si Gambit na isang lalaking kayang kontrolin at manipulahin ang purong kinetic energy. Ang huli ay si Laura na kilala rin bilang X-23, ipinaliwanag niya na natagpuan niya silang dalawa na walang malay at dinala sila sa hideout dahil nakilala niya si Logan. Bago siya mahuli ng TVA ay dumaan siya sa isang katulad na eksperimento, ang adamantium ay ipinasok sa kanyang katawan at dahil sa tulong ni Logan ay nakaligtas siya. Kahit na ang Logan na ito ay hindi ang parehong tao na nagligtas sa kanya, gusto niyang ibalik ang tulong na natanggap niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Elektra na ang lahat ng kanilang mga mundo ay na-reset. Dahil hinding-hindi papayag ang mga mutant na ito nang walang pagtutol, pinalaya silang lahat ng TVA papunta sa Void upang maiwasan ang gulo sa hinaharap. Nang marinig ang kanilang kwento, nagpasya si Wade na sumali sa kanilang layunin at nalaman niyang lahat sila ay kaibigan ni Johnny. Sa sandaling yun ay ipinahayag ni Logan na dahil sa mga aksyon ni Wade, ang Human Torch ay pinatay ni Cassandra Nova. Sa kabila nito ay nagawa ni Wade na makuha ang tiwala ng grupo at nakumbinsi silang tulungan siyang talunin si Cassandra na kambal ni Professor Xavier. Ang tanging paraan para pigilan siya ay gumawa ng harang sa kanyang telepatikong kapangyarihan gamit ang helmet ni Magneto, ngunit nawasak ito nang patayin ni Cassandra ang mutant. Habang naaalala ang pagkawala na yun, biglang naalala ni Elektra na ang helmet ni Juggernaut ay maaaring magsilbi ng parehong layunin. Ang tanging problema ay nagtatrabaho si Juggernaut para kay Cassandra. Kaya naman nagplano si Wade na nakawin ang helmet at nakumbinsi ang buong grupo na sumama sa kanya maliban kay Logan. Nang gabing yun habang nakaupo sa tabi ng apoy at umiinom, si Logan ay nilapitan ni Laura. Sinabi niya sa kanya na naaalala niya sa kanya ang kanyang ama, may depekto ngunit laging nandyan kapag kailangan niya ito. Nang marinig ito ay nagkwento si Logan, inamin niya na wala siya sa tabi ng X-Men noong pinakakailangan nila siya. Dahil sa halip na manatili sa mansyon kasama ang kanyang koponan ay pinili niyang pumunta sa kanyang sariling lugar. Isang araw habang umiinom si Logan ay nilusob ng mga tao ang mansyon at pinatay ang lahat ng mutant, at pagbalik niya makalipas ang ilang oras ay nakita niya ang walang buhay na mga katawan ng kanyang malalapit na kaibigan. Simula noon ay dala na niya ang kasalanan na wala siya roon para protektahan sila. Dahil naantig sa kanyang kwento ay nangako si Laura na lalaban sa tabi niya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Logan na sumama sa kanila sa labanan laban kay Cassandra Nova. Pagdating ng madaling araw, ang koponan ay umalis at nagmaneho patungo sa mutant stronghold. Habang papalapit sila ay nagpaputok si Blade ng bazooka dahilan para mabuksan ang unang pinto. Nilusob ng grupo ang kampo habang ipinapalagay ng lahat na nanatili si Logan sa kanilang hideout,
ngunit sa pagsisimula ng laban ay lumabas siya mula sa likod na sasakyan na handang sumali sa laban. Ang kanyang pagbabalik ay nagpasigla sa koponan. Alam nila na mahirap na manalo sila, kaya naman ibinigay ng bawat miyembro ang lahat ng mayroon sila upang matulungan si Wade at Logan na makalapit kay Cassandra. Nang sa wakas ay makaharap nila siya, kumilos si Cassandra na natutuwa sa kanilang pagbabalik. Hindi man lang niya iniangat kahit isa sa kanyang daliri, ngunit ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang mapatigil ang dalawa sa kanilang kinatatayuan. Pagkatapos ay pumasok siya sa isip ni Logan. Doon ay nakita niya ang sakit na ibinaon niya sa loob ng maraming taon noong sandaling natagpuan niya ang kanyang mga namatay na kaibigan sa mansyon. Ang trauma na yun ang nagpatigas sa kanya, kaya mula noon ay nagsimula siyang manghuli ng mga tao na umaasang mapapawi nito ang pagkakasala na hindi niya maialis sa kanyang sarili. Samantala nakaharap ni Laura si Juggernaut sa isang mabangis na tunggalian, matapos siyang talunin ay kinuha niya ang kanyang helmet at nagsimulang umakyat sa tore para ibigay ito kay Logan. Ngunit bago pa makarating sa tuktok ay hinila siya pabalik sa baba, mabilis siyang kumilos at inihagis niya ang kanyang bag papunta sa silid. Kinuha ni Wade ang bag na may helmet sa tamang oras at inilagay ito sa ulo ni Cassandra. Habang nagdedebate ang dalawa kung ano ang susunod na gagawin, lumitaw si Pyro at gustong patayin si Cassandra ngunit hindi ito pinayagan ni Logan. Ang dalawa ay nagsimulang magtalo tungkol sa kapalaran ni Cassandra, dahil kung mananatili ang helmet sa kanyang ulo ay nalalapit na ang kanyang kamatayan. Sa kabila ng kanyang galit, pinili ni Logan na tanggalin ito at iligtas ang kanyang buhay. Alam ni Logan na ang pagpatay sa kanya ay hindi magpaparangal sa mga pinahahalagahan ni Xavier, at kahit na umatake siyang muli ay naniniwala siya sa paggawa ng tama. Dahil gustong ipakita ang kanyang pasasalamat, pumayag si Cassandra na tulungan silang makauwi. Naglabas siya ng sling ring na ninakaw niya mula sa isang variant ni Doctor Strange at nagbukas ng interdimensional portal pabalik kung saan kabilang si Wade. Sa sandaling yun ay lumalapit na ang ulap na si Alieth. Nagbabala si Cassandra na mayroon lamang silang 4 na segundo upang makatakas sa kawalan bago sila lamunin. Walang pag-aaksaya ng sandali, si Wade at Logan ay tumakbo patungo sa portal habang ang natitirang bahagi ng koponan ay nanatili doon na nakikipaglaban. Matagumpay na nakaligtas ang dalawa nang bamaling si Cassandra kay Pyro at humingi ng mga sagot. Kaya sa lalong madaling panahon ay natuklasan niya ang katotohanan. Siya ay isang lihim na ahente na nagtatrabaho para kay Paradox na ipinadala upang patayin siya. Matapos malaman na nakabalik na sa Washington sina Wade at Logan, lumapit si Paradox sa kanilang dalawa ngunit nagulat siya nang dumating si Cassandra Nova. Sinalakay niya ang kanyang isip at natuklasan ng isang nakakabahalang katotohanan. Si Paradox ay gumagawa ng isang makina upang burahin ang buong mundo. Habang mas lumalalim pa ang paghuhukay ni Cassandra sa kanyang isip, marahas niyang pinaalis sina Wade at Logan para maipagpatuloy ang paggalugad ng mag-isa sa isip ni Paradox. Doon ay nagpasya siyang gamitin ang kanyang makina para sirain ang lahat ng mundo, at iwan lamang ang void na lugar na nakokontrol niya. Samantala, nakita ni Hunter B-15 ang isang hindi autorisadong oras na pag-activate ng pinto. Matapos hulihin si Paradox at naghanda upang gamitin siya sa kanyang plano, iniwan ni Cassandra na bukas ang portal. Sa pamamagitan nito ay tumakbo palabas si Dogpool at niyakap si Wade. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Nicepool na sinusundan ng napakaraming hukbo na Wade mula sa bawat panahon. Habang nakaharap sa napakalaking grupo ng mga variant na ito, sinubukan ni Wade na pagtipunin sila sa kanyang layunin. Ngunit sa halip ay nagpaputok sila, kaya naman ginamit ni Wade si Nicepool bilang harang at nagtago sa likod ng isang kotse. Doon napagtanto ni Wade na hindi kayang magpagaling ni Nicepool, kaya naman nangako siya na dadalhin siya sa isang ospital at sinubukan niyang tumakas para lang makarating sa isang sulok at kailangan niyang dumaan sa kawan ng kaaway. Ginamit niya muli si Nicepool bilang harang at lumabas sa kanyang pinagtataguan, nakalulungkot dahil ang kanyang mabalahibong kamukha ay binaril sa ulo. Kinuha ni Wade ang mga gold-plated na baril ni Nicepool at nakipagtulungan kay Logan. Magkasama silang nakipaglaban at pinatay ang ilang grupo ng mga hitman. At nang maubos nila ang kalaban sa larangan ng digmaan ay nakita nila ang ibang mga kaaway na nagtatago sa loob ng bus. Ang dalawa ay lumapit at tinapos ang trabaho, ngunit ang kanilang tagumpay ay hindi nagtagal. Ang mga namatay na Wade ay nagsisimulang bumangon muli, sa pagkakataong ito ay muling nabuo na hindi katulad ni Nicepool. Nang malapit nang magumpisa ang isa pang mabangis na labanan, dumating si Peter at pinatahimik ang kaguluhan. Gustong-gusto ng lahat ang bersyon ni Wade na ito. At ang presensya ni Peter ay nagdulot ng agarang kapayapaan. Habang ang iba ay nagdiriwang, tahimik na tumakas sina Wade at Logan.
Sa subway ay natuklasan ni Wade at Logan na inactivate na ni Cassandra Nova ang makina. Ayon kay Paradox, ang tanging paraan para pigilan siya sa pagbura sa lahat ng kahaliling realidad ay ang pag-short circuit sa aparato na pinapagana ng bagay at kontrabagay. Upang masira ito ay dapat na magkaroon ng koneksyon sa pagitan ng dalawang pinagmumulan, ngunit ang sinumang maging tulay ay ganap na masusunog. Sa kabila ng kaalaman sa magiging kapalit nito, pinili ni Wade at Logan na ituloy ang misyon. Pinipilit ni Logan na gawin ito ng mag-isa, ngunit naniniwala si Wade na karapat-dapat na magkaroon si Logan ng pangalawang pagkakataon. Walang babala na pinalo niya ng fire extinguisher si Logan, tinulak siya palabas ng silid at nilock ang mga pinto. Pagkatapos ay sinira ni Wade ang pinagmumula ng bagay at nagpumilit na kinonekta ang mga cable ng kuryente sa gilid ng kontrabagay, ngunit hindi niya ito maabot. Nang tila nawala na ang lahat ay sinira ni Logan ang pinto at hinawakan ang kamay ni Wade. Magkasama silang bumuo ng isang buhay na tulay na nagpapahintulot sa enerhiya na dumagsa sa pagitan ng mga pinagmumulan at nagumpisa ng isang napakalaking short circuit. Ang overload ay sinusunog ang kanilang mga katawan mula sa loob hanggang labas. Ngunit sila ay kumapit pa rin na nagbabahagi ng enerhiya sa makina. Ang pagsabog ay agad na ginawang pulbo si Cassandra at lahat ng mga mundo ay nailigtas mula sa pagkawasak. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Commander B-15 at tinanong si Paradox para sa paggamit ng Time Reaper ng walang clearance. Sinisi ni Paradox si Cassandra na sinasabing pinilit siya nitong gawin at sinalakay ang kanyang isip upang ma-activate ito. Idinagdag niya pa na sa sandaling mapagtanto niya kung ano ang nangyayari. Humingi siya ng tulong kay Wade at Logan na sinasabing isinakripisyo nila ang kanilang sarili upang iligtas ang mundo. Ngunit si Paradox ay nagulat nang parehong pumasok si Wade at Logan nang nasa maayos na kalagayan. Ang kanilang pagtutulungan ay nakatulong sa kanila na makaligtas sa pagsabog. Dahil nalantad ang kasalanan, inaresto si Paradox at dinala sa punong tanggapan ng TVA para hatulan. Sa pagkawasak ng Time Reaper, kinumpirma ni B-15 na ang mundo ay nagiging maayos na at pinuri sina Wade at Logan para sa kanilang kabayanihan. Kahit na hindi kabilang si Logan sa mundo na yon, pinayagan niya siyang manatili at magsimula ng bagong buhay. Nang makita siya na nasa isang mapagbigay na kalooban, humingi si Wade ng isa pang pabor na tulungang iligtas ang kanilang mga kaibigan na nakakulong pa rin sa kawalan na nagpapaalala sa kanya na wala sa mga ito ang magiging posible kung wala sila. Pagkatapos iligtas ang mundo ay lumabas sina Wade at Logan para kumain. Si Wade ay muling nakasama si Dogpool dahil ang aso ay wala ng tahanan kaya dinala siya ni Wade pabalik sa kanyang apartment. Malugod silang tinanggap ni Al, masaya sa pagkakaroon ng dalawang bagong kasambahay. Pagkalipas ng ilang araw ay tinipon ni Wade ang lahat ng kanyang mga kaibigan, bago man o luma at gumawa ng isang hakbang patungo sa pagsasaayos ng mga bagay kasama si Vanessa. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!